Paano nga ba gagamitin ang V2L ng BYD? Alright? V2L or Vehicle to Load technology. First of all, identify muna natin yung mga cables, no? So pag bumili ka ng BYD, may kasamang wall charger, which is wala dito. May kasamang portable charger, which is this one. And ito yung V2L cable. So mabilis mo lang din malalaman ng pagkakaiba kasi mas maliit to. Ito, mas malaki. Right? Tsaka ito may parang sa extension. So ito yung V2L cable natin. The same charging port, dito nyo rin isasaksak yung V2L cable. Okay? Ganyan. Soon as may saksak nyo yung V2L cable, magiging ganito itsura ng instrument cluster nyo, yung screen nyo dito. Okay? So andyan yung SOC, 24%. Remaining discharge time, ibig sabihin 5 hours and 0 minutes magagamit. Depende sa sinaksak mo. But right now, mataas yan kasi wala pang nakasaksak. Alright? And then, ayan, may nakalagay 0.2 kilowatt. So, take note guys, kahit wala pang nakasaksak, basta sinaksak nyo yung V2L cable, nagdi-discharge siya, nagkukonsumo. So, like, right now, nakikita nyo 0.2 kilowatt hour. 5 hours remaining. So, nakikita nyo ngayon dito, ito yung mga camping gears namin, ano? So, pwede ba yan isaksak ng sabay-sabay? Hindi. Pwede ka kasing mag-overload. So, paano nyo malalaman kung pwede igamitin or hindi? First thing you need to do, well, you need to understand, is dito sa likod ng saksakan, may nakalagay dyan, tingnan nyo, rated power, maximum 3,750 watts. 3,750 watts. Yan ang maximum. Pero ako, hindi ko yan sinasagad. Pinakasagad ko na siguro dyan 3,500, pero hanggat maaari within mga 3,000 ka lang. Ngayon, meron kang infrared cooker. Pwede ba yan isaksak? Check mo muna yung wattage niya. Nandito yung box niya. Nakalagay dito 2,000 power. So yan ang maximum. So remember, 3,750 yung V2L natin ang maximum niya. So kayang-kaya 2,000 lang to. Next is this kettle, no? Magpakuluan ng tubig. Ilang watts ba yan? Yun ang kailangan mo nang isilipin. Andito yung box niya. Sinasabi dito 1,800 to 2,200 watts. Kunin mo yung mas mataas. Ibig sabihin yan ang maximum niya. So, kaya kung 3,000 ang pinag-uusapan natin na limit. Next is this coffee maker. Anong wattage yan? Andito yung box niya. Sinasabi dito 750 watts. So, mababa. Okay? So, kayang-kaya yan. Next, etong blender. Wala na yung box nito pero nasa ilalim yung ano niyan, wattage. Ayan. Makikita natin yan dito. Ayan. Sabi dito 300 watts. So, siya ang pinakamababa sa lahat ng gears namin. Ang tanong, kaya ba silang pagsabay-sabayin? Obviously, hindi. Kaya nga inaalam natin yung wattage. So, ang pinakamataas, ito 2,200, tsaka ito 300. So, 2,500 ang total nilang dalawa. Kaya yan. Okay? Remember, ilagay mo lang to sa, ang maximum nito sa 3,000. So, silang dalawa pwede mo pagsabayin. Ito, 2,000 watts, 2,200, hindi po pwede. Yan ang pinakamalakas yung dalawang yan. Hindi pwedeng pagsabayin. Ito, yung coffee maker, ano nga ba to? 750. Tsaka 2,000, 2,750. Pwede, kaya yan. Kettle, 2,200, tsaka 750. 2,950. Wala pang 3,000. Pwede sila pagsabayin. Okay? So, ang magkaaway dito sa dalawang to, itong dalawa. Silang dalawa pinakamalakas. Hindi nyo pwede pagsabayin yan. Ngayon, so pinakita ko sa inyo kanina, ang SOC natin 24%. Medyo mababa na, di ba? Huwag ka mag-alala. As long as meron kang fuel, pag bumaba pa yan ng gusto, automatic mag-aandar yung gas engine para i-charge yung battery. So, wala kang poproblemahin doon. Take note lang, katulad nito ngayon, tapos na kami, di ba? Dapat bunutin. Kasi right now, nagkakarga yan, nagdi-discharge yan, nagkukonsumo siya ng 0.2 kilowatt. Ilan yun? Mga 200 ba yun? Ayan, nagkukonsumo siya. 0.2 kilowatt. Malakas din yan, sayang. So, dapat, pag tapos ka na, kung di mo ginagamit, bunutin. Okay guys, enjoy camping, enjoy the outdoors.